Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman, O Jesus. O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa'yo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa
Ito po ang ating gawain. At sa oras po na to ay mag-start na po tayo sa ating gawain. Sino po dito yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging mabuti ang Panginoon sa Kanya ng mga nakaraang araw? Amen. Kahit na may mga pagsubok po ay nananatiling tapat ng Panginoon at hindi nagkukulang. Amen po ba? Kaya po sa oras na to, pwede po ba natin pasalamatan ng Panginoon? Magsambit po tayo ng pasasalamat sa Diyos na kaloob ng lahat ng pangailangan niya. Sige po, pwede tayong magsambit. Pwede tayong magsabi ng mga pasasalamat. Salamat Panginoon sa lahat ng blessing na binigay mo. Salamat Lord sa protection. Salamat Lord sa kagalingan mo Panginoon. Salamat Lord sa pagtagpo mo Panginoon sa lahat ng aming mga pangailangan at hindi ka nagkukulang Panginoon sa aming mga buhay Panginoon. We thank you O Lord God for everything that you have done O Lord God. That you have done for us O Lord Jesus. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa oras na to? As a sign of worshiping our Lord. Hallelujah, Jesus. Nasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba mo namin, O Diyos. Tinataas ka namin, O Diyos. Sige po, sabay-sabay natin awitin yung awit ng Panginoon. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw nang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking langit laan, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pamami samba. Ikaw lang ang sasambay. Sige, palakas natin yung mga tinig natin. Lang ang sasambahin, paligid naman ay magdilim, man ay magdilim. Oh Jesus, Jesus. May suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko.
ko'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kahit kailan ay hindi ka nagkulang sa aming buhay, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Lord, yung biyaya mo ay laging sapat, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, dahil may mga times man na pagsubok sa amin. Lord, naniniwala kami na hindi ka nagkukulang sa amin, Lord. Thank you, Lord, sa laging paggabay sa amin, Lord God, sa buhay namin, Lord God, sa lahat ng na-experience namin. Salamat, Lord. Thank you, Jesus Christ. Ikaw ay isang mabuting Diyos. At sa oras na ito, Lord, kung may mga part man sa buhay namin na hindi namin na-appreciate yung ginagawa mo sa amin, patawarin niyo po kami, Panginoon. At linisin niyo kami ng banal mong dugo. In Jesus' name. Lord, linisin niyo po kami as your church, maging yung sa buong Pilipinas. Kung ang nakikita na lang namin ngayon lagi is yung mga masasamang nangyayari, kung nagiging mareklamo kami, Panginoon, or feeling namin hindi kami blessed, Panginoon, dahil ito yung na-experience namin. Lord, we ask for your forgiveness right now. In Jesus' name. Salamat, Lord, dahil tinutuwid mo kami, Panginoon. Gusto mo kaming maging mga anak mo, Panginoon, na mapagpasalamat sa iyo, na makita namin yung blessing mo, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na makita namin yung katapatan mo sa buhay namin, na hindi ka talaga nagkulang mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Minahal mo kami, binigay mo yung buhay mo sa amin, Panginoon, upang maligtas kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy nga na dinadalangin namin ang bawat isa sa amin, makita yung kabutihan mo, Lord God, sa lahat ng sitwasyon sa buhay namin. Right now, we invite you, Holy Spirit. Patuloy po nating ayayahan ang banal na Espiritu sa oras na ito. Sa patuloy po nating pagsamba, imbitahan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Sige po, patuloy tayong sumamba sa oras na ito. Welcome in this place.
po, patuloy nating anyayahan ang banal na Espiritu. You are welcome in this place, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Welcome you, Holy Spirit. of mercy and grace, thou art welcome here. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, Welcome you, Holy Spirit, right now. welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome here. Patuloy po natin awitin, Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Patuloy lang po nating anyayahan ng banal na Espiritu. Holy Spirit, we welcome you in this place right now. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in Minsan pa, sa huling pagkakataon, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in Thank you. We welcome you, Holy Spirit, right now. We welcome your presence, Holy Spirit. You are welcome in this place, Holy Spirit. Continue to move in this place, Holy Spirit, right now. Inaanyayahan po namin ang kapangyarihan mo sa oras na ito na kumilos dito sa church, maging sa nasa online. Declare, Lord, na ikaw ay unlimited, God. Kaya kahit nasa malayo, Panginoon, ay kaya mong abutin sa pamamagitan po ng oras na ito, ng message na ito, ng gawain na ito, Lord God. Thank you, Jesus. We apply your blood sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na sa araw na ito, sa hapon na ito, ma-receive namin yung pagpapalang nakalaan sa amin, Panginoon. Yung pagpapala ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa krus. Kaya kami naririto ngayon dahil sa ginawa mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa grace mo, Panginoon, na hindi namin deserve pero pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Dalangin namin na ikaw pong maitaas sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balakpakan po natin ang Panginoon. At kamustahin muna po natin yung mga kasama natin sa church. Krisha, yung kit pa ko ang aking tablet. Welcome po sa bawat isa.
put joy in that place. I was lost, now I'm found in the warmth of your embrace. Jesus, you're the light that the dark can't chase. And I tried everything, but nothing Alright. filled the space till your love broke through. Now I'm caught up in your ways. Ain't no love like this, no love like this. Jesus, you're the one that my soul won't miss. You lift me up when the world feels heavy. Hold me steady, you're always ready. Yeah, your love don't quit, your love don't quit. Grace so real that it heals every bit. Ain't no love like this, no love like this. Jesus, I'm running into freedom you can get. I was fighting battles that I never could win, trying to clean myself before I let you in. But you loved me first, before the hurt, before the sin. Took my broken pieces, made me whole again. Praise God. So ano pong meron ngayong araw na ito? Prayer and fasting. Naka-fasting pa po ba ang bawat isa? O nag-lunch na tayo? Ang hirap pala ng ng fasting sa hapon, yung may service sa hapon. By the way, kaya po tayo nagkaroon ng service ngayong hapon. Kayo po kasi yung umaate ng first service. Tama po ba? Familiar ba sa inyo yung mga mukha ng katabi niyo? Kayo po yung umaate ng first service. So kayo lang po yung nalipat sa hapon kasi nga kagabi ay nag-announce ang Meralco na magkakaroon daw po ng power interruption, mawala ng kuryente between 3 a.m. kanina and 9 a.m. So inassume namin na yung first service natin ay maapektuhan. Pero it's a prank pala, hindi naman nawala ng kuryente. Pero okay na sigurado, tama po ba? Kasi nandito tayo lahat, tas biglang nawala ng kuryente. Praise God pa rin dahil andyan dyan yung katabi mo. Sige po, tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Sabihin mo, kapatid, salamat at umaten ka ngayong hapon. Okay, tayo po ay nasa fasting at ang title po ng ating message, dire-diretso na po tayo. Basahin po natin ng sabay-sabay. In 1, 2, 3, go. Hindi, yung isa. Sige, pakibasa po yung ating title. 1, 2, 3, go. Of Revival. Ang ating pong verse ay nakalagay sa John chapter 4, verse 14. Or Juan chapter 4, verse 14. Ang nakalagay po dito, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sige po tayo ay manalangin. Lord, salamat sa salita mo, Panginoon, na marireceive namin sa hapon na ito. Thank you, Jesus, dahil yung hapon po na ito ay tinakda mo, Panginoon, para baguhin kami, Panginoon. Para makalakad kami sa layunin na dapat naming lakaran sa plano mo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin na ma-receive talaga namin yung salita mo at ito ay lumago sa aming puso sa hapon na ito. Ikaw po ang maghari, gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, sa aming pong pakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, yung verse po na yan ay, ang pinagkuhanan ng verse na yan na sinabi ni Jesus Christ, ang kausap niya dyan ay yung babae sa well. Si Jesus Christ po ay nasa balon at merong dumating na babae na mag-iigib ng tubig. At ang sabi niya doon sa babae, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauho kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, yung tubig na ibibigay daw sa atin ni Jesus Christ, sabi dito, ay pag binigay sa atin, hindi na tayo muling mauuhaw. So, ibig sabihin po, tayo po lahat ay ini-encounter ng Panginoon. Tama po ba? Kapag na-encounter natin siya, nare-refill tayo, na tayo parang napupuno tayo ng presensya niya, ng kapangyarihan niya, ng kanyang pag-ibig. So kapag napuno na tayo, yung sinabing water down na yon na ibinibigay ni Jesus Christ ay para sa atin. Pero hindi nag-end doon. Ang sabi sa John, same book, sabi sa John chapter 7, verse 8. Ang sumasampalataya sa akin, by the way, nandun din pala sa unang version, sabi dito, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal. So, ibig sabihin, kapag tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo naka-stay na tayo lang receive na galing sa Lord. Di ba? Hilig nating tumanggap. Tayo bilang isang Kristiyano ay nilikha din ng Panginoon para magbigay din ng tubig sa iba. Hindi lang tayo yung receive ng Word of God, ng power niya, ng love niya.
dapat yun ay dumadaloy sa atin at naibibigay natin sa ibang tao. Amen po ba? Hindi ka nilikha ng Diyos na tagapakinig lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tagapakinig lang. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Sino dito yung gusto magamit ni Lord sa ibang tao? Amen, di ba? Pag tinatanong tayo, sino gusto magpagamit? Amen. Tapos may hayo tayo. Hindi ako pwede. Di ba? So, gusto tayo ni Lord gamitin. So, sabi dito, yung tubig sa John 4 ay yung tinatanggap natin. At yung sa John 7, yun naman yung well or yung balon na ibinibigay natin sa ibang tao. Or yung receive natin yung tubig na bumukal sa atin, yun yung ibibigay natin sa ibang tao. Kasi, sino magagamitin ni Lord sa lupa? Tayo din naman. Diba? Tayo din yung gagamitin ng Diyos sa ibang tao para ma-encounter nila si Jesus Christ. Para ma-receive nila yung pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi dito, nakalagay sa PowerPoint yung water is for you. Nasaan ba yan? Next po. Ayan, yung John 4, tubig na natanggap natin. Pero yung John 7:38, yun yung tubig na balon na ibibigay natin sa iba. So, para daw tayong mga balon. Di ba na? Sino nakita na ng balon? Hindi yung lobo, balon yun. Yung balon na lalagyan na ng tubig, yung hinuhukay. Tama po ba? So tayo daw po ay para gusto ng Diyos na maging balon tayo, na nagbibigay ng tubig or ng buhay sa ibang tao. Kasi kapag namigay ka ng tubig, isang baso lang ang hawak mo, mabibigyan mo ba lahat? Hindi. Kailangan mo ng maraming tubig para makapagbigay ka sa ibang tao. Kaya gusto tayong gawin ng Diyos na nadaluyan ng tubig na nagbibigyan ng buhay sa ibang tao. Nadaluyan ng kanyang kapangyarihan, daluyan ng healing. Gusto ni Lord gamitin tayo sa ibang tao. Yun yung ibig sabihin na nagiging balon tayo. Parang umiinom yung ibang tao sa atin. Parang yun yung representative dun. Pero hindi tayo nagpapainom ng baka ibang pagpapainom yung naisip ninyo, uminom ka sa amin na. Hindi pala tubig ng buhay yung pinainom natin, di ba? MP pala, di ba? Hindi ganun yun. Ibig sabihin na umiinom sa atin yung ibang tao, nare-receive nila yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan natin. Na-encounter nila si Jesus sa pamamagitan natin. Kapag kinausap ka nila, nabe-bless sila. May problema sila nung nakausap ka nila, pag uwi nila, tumatawa na sila, nakakangiti na sila. Sino yung ganun? Problemado yung tao, tapos nung nakausap ka, after niyong mag-usap, ang saya na niya nung pag-uwi niya. Kasi nasolusyonan niya ng problema. Tama po ba? Ang babae po ba, tsaka babae, pag may pinag-usapang problema, nasusolusyonan ba? Hindi. Ano nangyayari? Lumalawak. So, ang gusto ng Panginoon, maging source tayo ng life. Maging source ka ng tubig. Diba? Kaya lang ang problema kasi kapag wala kang tubig, wala kang mabibigay. Diba? Kung ano yung wala ka, hindi mo kayang ibigay yun kasi wala ka naman nun. So kapag meron tayong tubig, kaya nating maging daluyan ng healing, ng deliverance. Alam niyo yun, may nakausap ka tapos na-deliver siya. Alam niyo, nakalaya siya sa gapos ng kaaway, nakalaya siya sa stress, sa depression na nangyayari sa kanya, di ba? Sino sa inyo yung kapag may nakausap ka, gumagaan yung pakiramdam? Di ba, madalas sa atin, pag may problema tayo, minsan kinakausap tayo nila PASM, pagkayari kausapin sila PASM, tanggal na yung mga problema nyo sa buhay. Tapos, naka-DA na kayo. Joke lang. Naka-DA na pala. Di ba? Gusto ng Diyos na maging kagamit-gamit tayo sa kaharian niya. Hindi tayo tagapakinig lang. Ang isang Kristiyano ay hindi nilikha para lang upuan mo yung upuan na yan. Every Sunday, makinig ka ng makinig, and then, ala na, next week, balik ka na lang ulit. Parang sa bahay, di ba? Ikaw ay pinanganak sa isang family, at hindi ka pwedeng habang buhay na pinapakain ka lang sa bahay na yan. 56 years old ka na, pinapakain ka lang din sa loob ng bahay na yun, di ba? Ikaw ay kailangan, pag ikaw ay pinanganak sa bahay, mag-aaral ka muna. May responsibility kang mag-aaral. And then after nun, may responsibility kang magtrabaho. Ganon din sa Christian life. Nung pinanganak ka sa Christian life, ikaw ay pinanganak muli. Kaya nga tawag sa atin ay born again eh. Pero ang born again po ay hindi isang religion. Ang born again ay isang kaganapan sa ating buhay. Ikaw ay ipinanganak muli. Para kang niluwal ulit. Kaya nga sabi, kapag ikaw ay naka Jesus Christ, ikaw ay isa ng bagong
Nilalang, wala na yung luma. Pinanganak ka ng muli. So, pag pinanganak, siyempre, baby pa. Kaya nga ang tawag natin sa mga tao na nakakilala sa Panginoon na bago pa lang ay baby Christian. Kasi bago pa lang sila. Pero siyempre, hindi ka naman mananatiling baby. Kagaya ng sa tahanan, hindi ka mananatiling sinusubuan ka lagi. Third year high school na, ginaganon pa. May nakita ba kayo third year high school? Tapos pagka papakainin, in the airplane pa. Kasi ganun kasi ako nung bata ako. Ganon kasi sinanay sa akin nung second year high school ako. De mga ano pa ako siguro na. Basta maliit pa lang ako, ginaganon nila para lang kumain ako. Di ba? Ganon. So hindi pwedeng ganon. Imagine niyo college na, tapos ginaganon pa din. Di ba si ate na no? Ginaganon si Chanel. Kain na! Ganyan. Hindi pwedeng ganon si Chanel gaganon. Hindi. Kailangan mag-matured. Ang isang Kristiyano, hindi ka pwedeng manatiling andyan dyan ka lang. Kailangan mo mag-mature, kailangan mong magpagamit sa Panginoon. Sabi dito, gusto ng Diyos na maging rivers of living water tayo. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi dito, saan ba yun? Next, sabi, kung kagustuhan ng Panginoon na maging rivers of living water tayo, na tayo magamit. Gusto naman ng kaaway, pigilan yun. Kaya yung mga nangyayaring pagsubok sa atin, mga struggle natin, hindi yun para pahirapan tayo ng kaaway eh. Nangyayari yung mga struggle na yun dahil gusto ng kaaway na huwag kumalat yung gospel. Na huwag kang mag-cell group, na huwag kang mag-ayo. Hindi lang para pahirapan ka sa finance, sa physical. Hindi lang para doon yun eh. Gusto ko kasi ng pigilan ng kaaway na magamit ng Diyos. Ayaw ng kaaway na magagamit tayo ng Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, problema na, pag hindi ka nagpagamit sa Diyos, sino gagamit sa'yo? Yung kaaway. Kung hindi ka napapakinabangan sa kabutihan, iba yung makikinabang sa'yo. Diba? Ganun yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpagamit na tayo sa Diyos. Bago pa si Satanas ang gumamit sa atin. Di ba? Sabi dito, saan ba yun? Gusto ng kaaway na takpan ng ating mga balon. Pakilagay nga po yun sa ating power. Yung next po. Gusto ng kaaway na natakpan ng ating mga balon. Sabi sa Genesis 26:50, nakalagay po yan sa verse, nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. So nire-represent po ng mga Pilisteo yung kaaway. Kasi di ba nga tayo nga gusto ng Diyos na maging balon na napagkukuhanan ng tubig. Kaya lang yung kaaway, gusto niyang takpan yun. Ayaw kasi ng kaaway na magamit tayo. Ayaw ng kaaway na mag-flow sa atin yung tubig. Kaya gagawin niya, tatakpan niya yun. Ang nakalagay po sa verse, sa English, sabi dito, now the Philistine had stopped up all the well which his father's servant had dug in the days of Abraham, his father. And they had filled them with earth. Yun yung sa English. Pinuno daw ng earth. Ano ba yung earth? Tinabunan ng lupa. Di ba? Yun yung parang ano. Kung parang i-connect natin siya sa ngayon yung earth is yung mundo. So bilang isang Kristiyano, tinatabunan daw tayo ng mundo. Ibig sabihin, yung mga well natin natatabunan ng mga makamundong bagay. So kasama dito yung kasinungalingan daw tungkol sa yaman ng mundo. Ano ibig sabihin nun? Masyado tayo nagpo-focus sa temporary things, sa wealth. Gusto nating yumaman, na para lang sa sarili natin, na hindi natin naiisip yung kaharian ng Panginoon. Sino dito yung minsan nag-iisip ka lang, sana yumaman ako para makapagpagawa kami ng church. Para makabili kami ng lupa. May nakakaisip ba lang ganun? Di ba yung mga ganun tayong mga thoughts minsan? Kaso ang problema, pag dumating na yung pera, binigyan ka ni Lord, sige, gusto mo palang makapagpagawa ng church. Dumating sa'yo 2 million. Teka lang. Parang mas magandang unahin ko muna yung bahay ko, Di ba? May mga ganun tayong thoughts, di ba? Minsan nadideceive tayo ng kaaway. Kasama po dito yung pagiging busy sa trabaho. Hindi naman masamang magtrabaho, pero kapag nauubos na po yung ating oras, sa kakatrabaho lang, nawawalan tayo ng time sa Lord, natatakpan yung well natin, hindi tayo nagagamit ng Panginoon kasi sobrang busy natin sa trabaho. To the point na konting oras na lang yung nabibigay mo sa Lord. Sino sa inyo minsan na-experience yung pag may time ka na lang, doon ka na lang nagde-devotion, pero the rest ng buhay mo, nasa sarili mo lang.
Diba? Nawawalan tayo ng time sa Panginoon which is hindi dapat mangyari sa atin. Kasi, paano pag si Lord na nawala ng time sa atin? Diba? Imagine niyo yun. Kaya dapat hindi natin pinagpapalit si Lord sa mga temporary things, distraction. Ito po yung mga ginagawa ng kaaway sa atin as a Christian, kaya hindi tayo nagagamit ng Panginoon. Minsan nagiging, para tayong nagbe-blend sa mundo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga ginagawa sa mundo, minsan ginagawa na rin natin. Diba? Minsan parang, kapag ganito yung mundo, gusto natin maging ganito na din. Nasasanay na tayo sa secular things, kung ano yung parang meron sa mundo. Minsan nagagaya na natin. Yun ang ibig sabihin ng parang nahahalo ka na sa mundo. Hindi nga tayo di ba hindi nga tayo taga dito, pero minsan nahahalo tayo sa mundo. Or ginagawa na natin yung mga secular things. Hindi na tayo masyadong affected kapag nahahaluan na ng secular yung ganito. Di ba? So, yun yung ibig sabihin, pinupuno tayo ng kaaway ng, yung balon natin, pinupuno ng kaaway ng mga distraction. Lahat ng kaabalahanan sa mundo, hindi tayo nagagamit ng Panginoon dahil doon. Yun yung gusto ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, gamitin ka, pero ng Diyos, gamitin ka, pero ang gusto ng kaaway, huwag kang gamitin. Tatakpan niya yung balon ng mga kamunduhan. Tanong nga yung katabi mo, mukha bang makamundo? Hindi. Mukhang anghel. Next, di ba? So, ganun po ang gusto ng kaaway. Sabi dito, you are called to be a well. Ang gusto ng Diyos na maging well ka. Hindi kanya gustong maging ordinaryong Christian lang. Meron pa nga dito, it's not enough to get saved. Sabi doon, hindi enough na maligtas ka lang. Wala dapat sa isip natin, okay lang, maligtas ako, okay na yun. Hindi enough yun. Gusto ng Lord gamitin ka. At dapat nagdi-desire din tayo sa sarili natin na, Lord, gusto ko pong magpagamit sa'yo. Diba? Kasi deserve ng Panginoon yung life natin. Kaya naman sa Panginoon, binigay niya yung buhay niya sa atin and then nasave lang tayo and then wala tayong ginawa. Tama ba? Hindi man lang natin madugtungan yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Sabi dito, it's not enough to get saved. Gusto ng Panginoon na maging well tayo, maging balon tayo. Ngayon, may problema. Ano daw meron? Merong mga balon na walang tubig talaga. Hindi dahil tinakpan, Hindi dahil tinakpan. Pero, merong balon talaga na kahit walang tumakip, nawawala ng tubig. Nakakita na ba kayo ng balon na walang tubig? Nakakita na kayo ng balon na may tubig? Ano nangyayari kapag balon tas nag-iigib ka ng tubig? Nauubos ba? Pero merong balon na nawawala ng tubig. Ngayon, sinearch ko siya. Yung balon na may tubig at hindi nawawala yung tubig, ibig sabihin kasi kapag ganun yung balon, nakakonect yung balon sa tamang source. May source talaga ng tubig sa ilalim na yun. Kaya hindi nawawala ng tubig. Kahit anong igib mo, hindi nauubos eh. Pero merong balon naman na nagiging empty. Kasi wala siyang sa tamang source ng tubig. Hinukay siya sa maling source or hindi talaga siya nahukay ng sapat para makonect siya sa tamang source. At hindi din umuulan sa lugar na yun. Bilang isang Kristiyano, kaya tayo nawawalan ng tubig or hindi tayo nagagamit ng Panginoon, hindi dumadalo yung kapangyarihan sa atin ng Panginoon dahil hindi na tayo nakakonek sa Panginoon. Nagiging tuyong balon na tayo. Wala tayo sa source talaga. Ano ibig sabihin kapag wala ka sa source? Hindi ka na nagpe-pray. Wala ka lang time sa Lord. Nakukuha mong mag-cell group na hindi ka nagpe-pray. Lumilipas ang maghapon mo, wala kang... hindi yung prayer na sa pagkain baka iniisip, nagpe-pray ako 3 times a day bago kami kumain. Hindi ganun yun. Nagpe-pray po ako pag may sakit ako. Hindi ganun yun. Ang prayer na sinasabi natin is yung talagang intimate na prayer sa Panginoon. Yung talagang kinakausap mo siya, naglalaan ka ng time. Hindi lang para humingi. Kasi madalas ang prayer natin, puro hingi eh. Lord, pengi nito. Gusto ko ng ganito, Lord. Gusto ko ng ganyan. Pero yung time na prayer na kinakausap mo talaga si Lord, hinihintay mo siyang magsalita. Nagsasalita ka sa harap ni Lord, nagsasalita din siya sa'yo. Ganon yung talagang prayer. Naglalaan ka talaga ng specific time sa Lord. Meron kang oras talaga para sa Lord. Sino sa inyo yung meron kang dedicated time na itong time na to para to kay Lord? Di ba? Kami ni Krisa kapag sa bahay, anong oras yun? Ang schedule namin dapat 5:30 to 6. Nakapag-walking na dapat kami nun. And then after nun, iyon na yung prayer time. Meron kang specific time na nilalaan mo sa Lord. Hindi yung kapag meron ka lang extra time,
Ay, parang ala akong gagawin na mamaya, makapag-pray nga. Di ba? Tira-tirang oras na lang yung binibigay natin sa Panginoon. So nawawala yung source ng tubig, nawawala yung connection natin sa Panginoon, walang tubig yung balon natin. At ang tubig na walang balon, sabi dito, wells without water becomes prison or nagiging kulungan. Ito po yung story ni Joseph. Si Joseph po sa magkakapatid ay kinulong ng kanyang mga kapatid sa balon. Siguro nung araw na yun, nung time na sa Old Testament, talagang ginagawang kulungan yung balon. Kahit naman sa mga pelikula, sino nakakita ng ganun, yung mga nakakulong nasa balon sila tapos mayroong kahoy na ganun. Di ba? Ganun sa mga pelikula. Yun talaga yung kulungan nila, balon. Wala pa naman kasi siguro ng time na yung parang mga rehas. Tapos parang na-improve siya. Minsan may kulungan na parang balon siya pero nakaganon yung pinto. Hanggang na-improve na na-improve. So, ang well na walang tubig ay nagiging prison or nagiging kulungan. So, ganun tayo. Kapag wala tayong connection sa Panginoon, nagiging kulungan tayo or nagiging bilanggo tayo sa ating balon. Ano ibig sabihin kapag ang isang tao ay nakabilanggo, wala ka ng water or bilangguan na yung well mo? Ano nangyayari sa isang tao? Tinatamad ka na. Yung dating mahalaga sa iyo sa gawain ni Lord, hindi mo na masyadong pinapahalagahan. Yun po ang ibig sabihin na kapag ang balon natin ay wala ng tubig, nagiging bilanggo na tayo. Hindi ka na nababother na kulang yung devotion mo. Okay na sa iyo yun, parang, meron naman akong 3 devotion, okay na sa akin yun. Nagiging gano'n na yung pananaw natin. Parang hindi ka na nag-go-goal na, Lord, gusto ko pong makumpleto tong devotion na to. Devotion, number 1 na kailangan natin yun eh. Dapat nga, bilang isang Kristiyano, kahit ordinary Christian, kahit hindi minister, yun yung goal natin eh. Lord, gusto ko pong makompleto yung devotion ko. Kasi sabi ni Lord, kailangan natin ng daily bread. Araw-araw meron tayong kinakain na Word of God. Diba? Sino sa inyo yung once a week lang kumain ng food talaga? Hindi pwede yun, di ba? Pagka kumain ka sa piyestahan, di ba? Maraming pagkain sa handaan, sa birthday yan. Pag uwi mo, kakain ka pa din ng personal na pagkain mo sa bahay. Ganon din tayo. Kahit na umaten tayo ng church, nakakarinig tayo ng Word of God sa church. Pag uwi natin ng bahay, kailangan mo pa rin mag-devotion. Kasi araw-araw meron kang battle. Kailangan mong mag-devotion. Kapag ikaw ay yung well mo ay tuyo na, anong nangyayari sa'yo, baliwala na sa'yo yun. Kahit di ka nakapag-devotion. Kahit wala kang nare-receive sa Lord, baliwala na sa'yo yun. Ganun po ang nangyayari sa isang tao na wala ng water yung kanyang well. Kasama dito yung nalilate ka na. Okay lang sa'yo, malate. Diba? Ang time ng service is 7:30 sa first service. Ang time sa second service ay 10. Okay na sa'yo yung malate ka ng 5 minutes. Okay na sa'yo yung malate ka ng 10 minutes. Kasi wala nang water eh. Wala na yung desire mo na gawin talaga yung gusto ng Panginoon. Bilanggo ka na doon. At ang sabi pa dito, hindi na nga sa'yo mahalaga yung mga dating ginagawa mo. Okay sa'yo kahit hindi kompleto yung balasik. Di ba? Parang, konti. Ang kulang-kulang naman ito okay na yun. Parang hindi mo ini-aim yung 100% sa balasik. Tama po ba? Sabi dito, kontento ka na, relax ka na kahit wala kang core. Alam niyo po dati, nung isa sa akin, na pressure din ako dati nung time ni Pastor Arman. Sa lahat kasi sa amin, sa mga members, ako na lang yung walang nadadala sa church. Wala akong cell group dati. Pero hindi ako pumayag nun eh. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng nasa Lord ako. Wala akong madadala sa church. Wala akong core group. Talagang pinilit ko. Trabaho ko talaga. Mag-core group ako ng mag-core group. Talagang, alam niyo, naghihintay ako sa mga members. Minsan, hihintayin ko silang mag-basketball. Kasi pagpunta ko sa kanila, nagba-basketball pa sila. Hihintayin ko mayari minsan nag-overtime pa, di ba? Talaga naman. Nasarap yung laro nila. May rebanse pa. Hinihintay ko. Talagang hinihintay ko sila. Sinasaga ko talaga sila. Tapos after ng basketball, sabi ko, yes, mag-i-start na kaming mag-cell group. Tapos sabi ko, tara, cell group na tayo. Sabi nila, magluluto pa po kami sa bahay. Pinukpok ko. Joke lang. Talaga naman ikaw. Joke lang po yan, hindi ko pinukpok. Alam mo, nakakaano Baka sabihin, baka cut niyo yung video, sabihin, namumukpok ako. Baka ikat na sa Facebook. Hindi ko po. Siyempre,
Masakit kasi tagal ko hinintay eh. Nagrebanse pa yung basketball and then after nun, magsisipagsaing pala sila. Biglang sumipag eh. Magsaing. Hindi ko sila naselgo. Pero hindi ko sila tinigilan. Talagang dumarating din yung point na papunta ako sa kanila, nakikita na nila ako. Nakita ko sila nagtatakbuhan talaga. Kaso kasi, bilang isang Christian kasi, hindi ka papayag, hindi ka makukontento na wala kang cell group eh. Amen po ba? Dapat ganun yung desire natin, Lord. 4 years na akong Christian eh, hanggang BR lang ako. Di ba? Hanggang appear lang. Ayun, BR na, nag-appear lang. Nilista na agad eh, BR na ako, nakipag-appear ka lang. Dapat meron tayong desire na, Lord, gusto ko pong makumpleto yung primary leader ko. Tama po ba na, teka, parang 8 pa lang yung leader ko. Sobrang eager mo na makumpleto yung 12 mo. Ganun yung tao na may tubig yung kanyang well, yung kanyang balon. Pero kapag nawawala yung tubig na yan, okay na sa'yo, umaaten-aten ka lang. Okay na sa'yo, minsan hindi ka nakaka-aten, hindi ka parang normal lang sa'yo, hindi ka nakaka-attend minsan. Alam niyo, minsan pag nag-uusap-usap kami na mga minister, sobrang nakakapanibago kasi sa amin. Kaya hindi ako na-attend na isang beses, yung mga kasama na. Parang ang tagal ng week, ang tagal ng nangyari, di ba? Dapat yung desire natin, ganun din na hindi ka papayag na hindi ka makaka-attend. Hindi ka papayag na lumiliban ka sa gawain. Hindi ka papayag na hindi ka nakaka-attend ng core group. Isa din sa sign yun, hindi ka interesado sa core group. Hindi ka interesadong gawin yung mga ginagawa sa core group. Ayaw mo mag-destiny class. Iyan po yung mga sign na tayo ay nawawala na sa Panginoon o nawawala na yung tubig sa atin. Hindi ka na nababother kahit hindi ka nakakaganap. Kung hinahanap ka ni leader, hindi ka umaten ng cell group, baliwala lang sa yun. Baliwala sa iyo kahit may nag-chat yung leader niya sa GC. Tapos nakita mo ping! Tapos nakita mo yung pangalan, tapos hindi mo titingnan. Sino nakaka-experience ng ganon? Parang kasi isang sign yun na wala ka na interest dun. Tama ba? So ganun ang nangyayari sa isang Christian na wala ng tubig yung kanyang balon. Hindi na tayo nakakonect. Once na nawalan ka na ng connection sa Diyos, mawawalan ka na ng interest sa lahat ng connected sa Lord. Mawawala na lahat ng interest mo dun. Unti-unti kang madadry. Sabi nga ni pangalan nito, kay si Stephen Prado at narinig ko, hindi ka naman daw biglang bumaligtad sa Panginoon. Nung nag-backslide ka, nung nawala ka sa Panginoon. Yung mga nawawala sa Panginoon, hindi yun biglaan na, kunwari ngayon, sobrang active ni JD, tapos susunod na linggo, nasa mundo na siya. Hindi ganun yun, na totally kakalimutan niya lahat. Hindi. Ang isang Kristiyano daw, nawawala siya paunti-unti. Yung mga ginagawa mo dati, unti-unti mo nang hindi mo na ginagawa. Nagsimula sa devotion na dati, 7 na devotion mo, naging 5. Kung kontento ka ng 5 lang yan, and then susunod na mga linggo, na kontento ka na 3 lang. Susunod na kontento ka na pa isa-isa na lang sa isang linggo. And then next time, makukontento ka na kahit hindi ka na nagde-devotion. Ganun yun. So hindi dapat maging ganun yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Gusto ng Panginoon na ikaw ay maging well na may lamang tubig para magamit ka ng Diyos sa ibang tao. Amen po ba? Paano natin gagawin yon? Application. Sabi dito, how to redig our wells. Sabi dito sa Genesis 26. Saan na ba yan? Sabi sa Genesis 26 verse 18, ipinahukay niyang muli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo at ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa dating tawag dito sa kanyang ama. So yung kinikwento ko kanina ng tinabunan ng mga Pilisteo yung balon, pinahukay nila yon. At ang maganda naman sa balon, kahit na natakpan na siya, kapag hinukay sa ulit, may tubig pa rin yun. Amen po ba? Ibig sabihin tayo bilang mga Christian, kung tayo ay nawala dati, na-experience nating tamarin sa lahat ng ginagawa, ito yung time na iriritig natin yung well natin. Nahuhukayin ulit natin, nadadaluyan tayo ng tubig. Amen po ba? Gusto po ba natin yon? Nagamitin tayo ni Lord. Number 1 na dapat natin gawin para bumalik yung dati mong ginagawa sa Panginoon or yung mga ginagawa natin sa Kanya. Remember your deep love for God. Sabi sa Pahayag 2, pwede po bang paki-flash? Nilagay ko yan kasi gusto kong ma-highlight. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Sabi niya, iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Iyon yung nangyari sa atin
Kaya hindi na natin ginagawa yung ginagawa natin sa Panginoon. Nakalimutan na natin yung unang pag-ibig natin. At sabi dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Number 1, para makabalik tayo is remember your deep love for God. Para makabalik ka sa totoong paglilingkod, yung passion mo, yung talagang gusto mong gawin para sa Kanya. Ang sabi dito, remember your deep love. Alalahanin mo yung dati mong relasyon sa Panginoon. Alalahanin mo yung una mong nakilala siya. Ano yung mga ginagawa mo na yon? Diba? Ano yung mga na-experience mo nung time na unang nakilala mo si Lord? Example, nga rin si Ma'am Judy, tara dito Ma'am Judy. Ano yung naaalala mong matinding ginawa mo sa Lord nung una-unang nakilala mo siya? Ano po, nag-campus ako evangelism. Praise God, salamat. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Ma'am Judy. Nag-campus evangelism si Ma'am Judy. At hindi natapos doon. Ngayon, nagpupunta yan sa isla. Di ba? Para alam niyo, si Ma'am Judy, saktong-sakto pala siya yung natawag ko eh. Takot sa tubig yan. Kung alam niyo lang. Takot maligo. Hindi naman siguro. Takot yan sa tubig, pero alam niyo, na-overcome niya yun. Kasi pag pumunta ka sa isla, syempre magbabangka ka. Sa, sa lugar yun? Sa Late, basta doon yan sa Asinan. Kailangan magbangka at yung pagbabangka doon ay hindi naman saglit lang. Hindi siya yung parang sa bulusan na tatawid ka lang. Hindi ganoon. Mahaba-haba ding biyaya kasi nakapunta na kami doon eh. Na-overcome niya yun kasi gusto talaga niya maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Pagka kasi inalala mo yung sorry. Masakit na lalamunan. Kapag inalala mo yung ginagawa mo, yung relasyon yun ng Panginoon doon, talagang mababalik eh. Sabi dito, alalahanin mo daw nung sobrang close kay ni Lord. Yung okay lang sa'yo, halos tumira ka na sa church. Di ba nga sa mga nag-i-encounter, kapag nag-i-encounter, ano sinasabi ng mga nag-i-encounter? Pwede po ba 7 days dito? Pwede po ba wag na kaming umuwi? Di ba sa mga nag-i-encounter? Alalahanin mo daw, yun yung sobrang halaga sa'yo ng Panginoon. Isa yun sa gusto ng Panginoon. Sabi nga sa verse, pakibalik nga po sa verse. Inuutos niya eh. Yun ang maganda doon, inuutos ni Lord. Ibig sabihin, merong something doon. Kaya niya inuutos. Sabi niya, alalahanin mo yung dati mong kalagayan. I-reminisce mo. Sa mga mag-asawa, di ba? Ngayon, puro songgila na. Wala nang wala nang lambing. Yun? Wala nang... Hindi na kamukha nung una. Tama ba? Sa mga mag-asawa, parang hiyawan na lang, kalmutan na lang, alam mo yung sabunutan na lang. Sikuhan na lang pag natutulog. Ano ba? Ganda. Ano ba? Dati, pero pag sa mga counseling nga ganun, kapag daw medyo yung relasyon mag-asawa, nawawala na, sabi niya, alalahanin mo daw yung una niyong nagkilala kayo. Ayan, di ba? Parang, di ba sa mag-asawa? Nung una, sa mga lalaki, sinusuyo mo talaga, bibilin mo lahat ng gusto. Ngayon, ayaw mo nang bilhin kahit ano. Di ba? Ganun siya. Ganun din sa Panginoon. Aalalahanin mo yung time na kaya mong gawin lahat para sa Panginoon. Nalala ko kasi dati, nung unang na-encounter ko si Lord, hindi ko lang nagawa yun pero nung na-encounter ko si Lord sa Malolos, parang encounter din yun. Pag-uwi ko, New Year kasi yun. Sakto, ending niya na yung mag-New Year. Tapos, merong mga barkada kami, nagsa-celebrate syempre ng New Year. Meron dong live band. Alam niyo, gustong-gusto kong kunin yung mic. Gustong-gusto kong kumanta doon. Nung time na yun, buti na lang di natuloy. Hindi nasira event nila. Hindi, that time kasi, ang pinakatumata kasi sa akin na song nung nag-encounter nga kami retreat, yung My Life is in You, Lord. Alam niyo ba yung kanta na yun? Di ba, luma na yun? Wag na. Basta yun na, My Life is in You, Lord. Gustong-gusto kong kumanta nung time na yon. Alam mo yung gustong-gusto kong kunin yung mic, tapos gusto ko talagang kumanta kasi gusto kong kantahin yung song na yun. Talagang na-amaze kasi ako sa pag-ibig ng Panginoon. So, aalalahanin yun. Yung kaya mong gawin lahat para sa Panginoon. Yung bago-bago kang Christian, kaya mong maghayo kahit kangino, kahit sino yung puntahan mo, okay lang. Kahit madalas ka sa church, kahit na sa ministry nyo, konti na lang kayo. Ikaw na lang naglilinis, ikaw na lang gumagawa sa ministry nyo. Okay lang, kahit ikaw utusan lagi. Okay lang, kahit ikaw naghahatid lagi. Okay lang kasi mahal mo si Lord. Diba? So kasi minsan nangyayari sa atin kapag kauna, talagang mahal na mahal natin si Lord. Pero pagka nawawala na yung pagmamahal natin sa Lord, nauuwi na tayo sa reklamo.
Parang bakit ako na lang lagi gumagawa nito, Lord? At parang hindi na kumikilos yung mga kasamahan ko. Pero dati bali wala sa yun. Tama ba? Ba't ikaw na lang? Parang gano'n. Pero alam niyo po, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, maalala mo yung dati mong pagmamahal sa Panginoon. Alalahanin mo yun. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Number 2, kailangan mong pagsisihan yung mga kasalanan mo. Repent and examine your life. Sabi dun sa verse, pakilagay po yung verse, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. So gusto ng Panginoon na magkaroon ka din ng realization, magkaroon tayo ng realization na, nga Lord, sorry kasi pinili ko yung sarili ko. Kailangan magkaroon tayo ng ganun. Kasi pag parang unsettled yun, hindi mo sinettle sa Panginoon yun, babalik lang yun eh. Parang sa mag-asawa, kailangan yung mga pag-aaway natin, yung mga nangyayaring away ng mag-asawa, sinesettle yan. Kasi pag pinalipas niya, babalik at babalik lang yan. Ganon din sa Lord, kailangan mong isettle yung atraso mo sa Lord. Na Lord, sorry kasi talagang pinili ko yung sarili ko. Kailangan mo umamin sa Lord. Pagsisihan mo yung, hinayaan mo yung mga distractions sa buhay mo na pigilan ka. Hinayaan mo yung mga pagsubok na pigilan ka. Di may mga ganun na dumating yung pagsubok sa atin, hinayaan natin na mapigilan tayo. Hindi na tayo gumawa sa Lord kasi dumating yung mga pagsubok sa atin. Examine natin, Lord, patawarin niyo po ako kasi hinayaan ko na bumalik na naman ako sa dati kong gawain. Hinayaan ko na yung mundo ma-take over na naman ako. Hinayaan ko yung sarili ko na maging busy sa temporary na mga bagay dito sa mundo. Aminin natin, sabihin natin sa Panginoon at humingi tayo ng tawad at wag na nating ulitin pa. At pinakahuli, para po maradig yung well natin, nagkaroon ulit ng tubig, is, nakalagay, do the first work. Ang sabi sa Pahayag 2:5, ang sabi din sa verse, pag-isihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Nung una mong nakilala si Lord, gagawin mo ulit yun. Hindi mo lang ibabalik yung pakiramdam na naiiyak ka, na kinikilabutan ka, na talagang naglulumuhod ka sa Panginoon. Hindi lang yun yung babalikan mo eh. Kailangan mong gawin ulit yung ginagawa mo dati. Kailangan mo yung ulitin para maridig yung well, para magkaroon siya ng tubig. Uulitin mo ulit yun. Kung naghayo ka na dati, gawin mo ulit. O naghayo ka na sa school, sa work, kailangan mo yung gawin ulit. Sabi ng Panginoon, gawin mo muli ang mga ginagawa mo dati para manumbalik yung ating pag-ibig sa Panginoon, yung lahat yung para talagang daluyan tayo ng life para magamit tayo sa ibang tao. Kailangan natin gawin yung mga ginagawa natin dati. Hindi lang siya feeling, kailangan mong magdesisyon. Magdi-decide ka na, sige Lord, gagawin ko ulit yung mga bagay na ito. Huwag yung mga sasama, baka mamaya bumalik isa. Baka pagkakanya yung mga sasamang ginagawa. Hindi, yung ginawa mong mabuti nung nakilala mo ang Panginoon. Sabi dito, hindi lang yung pakiramdam yung ibabalik mo, kundi yung mga ginagawa mo. Hindi ka na nagde-devotion ngayon, mag-devotion ka ulit. Tapikin mo yung katabi mo, mag-devotion ka na. At ito pa, sabihin mo, kumpleto. Kumpleto dapat. Walang mintis. Kasi si Jesus Christ, complete yung work na eh. Noong niligtas niya tayo, wala siyang namintis eh. Even yung mga sakit, yung mga sumpa sa atin, lahat yun, kaya nga sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tinapos ko na lahat ng task ko. Sabi ng Panginoong Jesus. So, kailangan ganun din natin. Ganun din tayo. Tapusin natin kung ano man yung binibigay sa atin ng Panginoon na task. Hindi ka na nagpe-pray, mag-pray ka na ulit. Dati meron kang, ang tawag dito, dedicated na time talaga sa Panginoon. Alam niyo, dati dumating din ako sa point na, alas 3 talaga ako gumigising para lang makapag-pray. Si Pasem yata, ganun ngayon, si Pasem. Alas 3 po ba? Alas 4. Mga ganung oras, di ba? Kasi minsan makikita mo, nagsesend na siya ng mga words sa GC, 4 a.m. Ako, ganun. Patulog pa lang yung iba. Di ba? So kung ikaw ay dating nagko-core group ka na, mag-core group ka ulit. Kung nakapaghayo ka na dati dahil sa sobrang init mo sa Panginoon, maghayo ka na ulit.
Amen po ba? Kailangan natin gawin ulit yung mga ginagawa natin. Sabi dito, huwag kang maging tamad. Minsan minsan di naman yung struggle sa buhay natin yung problema. Hindi naman yung mga na-experience natin. Ang number one na problema talaga minsan tayo Talagang tinatamad Tama ba? Sino amin na minsan tinatamad siya? Hindi dahil parang may nararamdaman ka lang or parang may something na may struggle ka sa buhay. Minsan tinatamad lang talaga tayo Na minsan, pag-devotion, yung ballpen daw, 5 kilo. Di ba? Hindi makapag-devotion kasi ang bigat ng ballpen. Diba? At minsan tinatamad lang tayo. Hindi lang natin magawa ng paraan Pero wag tayong maging tamad. Sabi dito, magbalasi ka. Ito yung isa sa kailangan natin gawin. Kompletuhin natin yung balasik. Sino po nakakaalam or hindi nakakaalam ng balasik? Baka hindi natin alam, di ba? Yung balasik kasi yung B is Bible reading. Sabihin, yung devotion. Gawin natin to ulit. So, i-assess po ninyo yung mga sarili nyo. So, kung sa balasik, meron tayong mga hindi nagagawa. Una, Bible reading or devotion. Dapat, kumpleto yan na 7. Hindi pwedeng 6 lang, hindi pwedeng 5. Bakit ba sobrang higpit naman? Hindi naman yung church nagpapatupad doon, si Lord. Kailangan kumpletuhin natin yung devotion natin. Letter B. Letter A, Attend. Services. Ano ba yung mga services na ina-attend na natin? Sunday worship service. Ano pa? Disciples night. Align services. Mga youth, next gen. Kailangan ina-attend na natin yan. Dapat ang goal mo, wala kang minti sa isang taon. Alam niyo yan, ng Sunday service, ng Disciples night. Excited ka dapat dun Kasi gawain ni Lord, pagka may handaan, excited tayo. Uy, nangungumid na si kahit mainit yan, pupuntahan natin yan, di ba? Di ba pagka may handaan, excited tayo kasi alam mo, may kainan Pag ganun din sa church, kapag may nag-invite na merong Disciples Night, merong Sunday service, ibig sabihin nun, may kainan yun ng spiritual life natin. Kakain yung mga spirit natin ng Word of God. Kaya dapat na-excite tayo. Amen po ba? Next, letter L. Laging pananalangin. Bukod sa personal na prayer life natin, dapat umatin tayo ng day watch. Nakikipparticipate tayo kung saan kang group nagpe-pray. At kapag nagpe-pray tayo, gawin natin naman na quality. Wag lang parang binabasa natin yung nakasulat. Hindi, gawin natin quality talaga yung pagpe-pray natin para sa ibang tao. Letter A. Nakasunod, balasi kasi tas yung L, and then yung A ay? Kala ko nasa Attend core group. Or held. Dalawa kasi yun. A-attend ka ng core group at mag-held ka ng core group. Hindi ka dapat nag-i-stay lang na uma-attend ka lang ng core group. Kailangan ikaw mismo yung nagko-core group. Tama po ba? Kaya pa ba? Kailangan natin makumpleto yun. Kailangan natin gawin yan. Umattend tayo ng core group natin at mag-core group tayo. At yung letter S ay share the gospel. Isa sa pinaka-importanting ginagawa natin, naghahayo kayo. Naghahayo tayo sa kung saan man tayo dinadala ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, nakapaghahayo ka ba this week? Anong sagot? Makipag-appear lang? Yung hayo po talaga is maganda sana. Although minsan may mga times na nakapag-online tayo, pero ang hayo talaga is kailangan nilang tumanggap sa Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Yun talaga yung ideal na hayo. Tanungin mo yung sarili mo, kailan ka huling naghahayo ng physical? Diba? Sabi ng Panginoon, gawin mong muli yung mga ginagawa mo nung una. At kasunod nun is yung ikaw po, yung tithes, baka sabihin nila, pera na naman yung church na to. Ang pagta-tithes po ay isang utos ng Panginoon sa atin na dapat tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering sa Panginoon. Kasama yan sa gustong gawin ng Diyos sa atin. Hindi yun para sa church, hindi yun para sa mga leaders. Yun po ay para sa inyo din. Kapag tayo nagtatites, para sa atin yun, para mas mausad pa yung kaharian ng Panginoon. Imagine niyo kung wala nagtatites, paano tayo magbabayad ng rent sa church na to? Paano makakapunta ng isla yung mga ating mga sinesend sa ibang lugar kung walang nagtatites? Letter K. Ano yung letter K? Kaing. Dapat tayo ay
nag-i-invite ng mga tao sa church and dapat yung ang tawag dito, yung buhay nila, alam niyo yung ang term nga namin doon, pinapakailaman mo talaga. Alam mo yung parang yung life ng mga members mo talagang gusto mo, kailangan mong kamustahin talaga. Kailangan mo talaga silang matulungan sa mga personal na buhay nila. Lahat ng to, balasig, ito yung gusto ng Diyos na gawin natin. Amen po ba? Gusto ng Diyos na gamitin ka and then kailangan mo lang gawin yung mga bagay na yun. Kapag nagagawa natin yung mga bagay na yun, yung ating balon ay mapupuno ng tubig at gagamitin tayo ng Diyos sa ibang mga tao. Amen po ba? Sino gustong gamitin ni Lord? Ano kailangan natin gawin? Magbalasik. Gawin natin yung mga ginagawa natin nung una. Sabi sa conclusion natin, saan ba yan? Gusto tayong gamitin ng Diyos sa mga huling araw. May encounter ng mga tao si Jesus sa pamamagitan ng ating buhay. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya at magagamit niya tayo ng mabuti. Ang sabi po hindi naman lobat eh. Reserve ko na lang. Ang sabi sa Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So kung gusto po talaga nating sumunod sa Panginoon, kailangan nating itakwil yung sarili nating kagustuhan. Ano ibig sabihin nun? Yung mga gusto mong gawin, aalisin mo na. Ibig sabihin nun, parang instead na ito yung gagawin mo yung para sa sarili mo, gagawin mo yung para sa Panginoon. Meron kang sariling kagustuhan, gusto mong alas 2 na ng hapon, alas 3 na ng hapon, may cell group ka ng mga 3:30. Di ba nakakantok yung time na yun? Anong pipiliin mo? I-chat mo ba yung GC mo na, next time na lang tayo mag-core group kasi naantok ka, di ba? Ano pipiliin mo? Yung i-endure mo yung antok mo, yung init, o piliin mo yung sarili mo na matulog na lang? Ang gusto ng Panginoon, sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi na yung kalooban mo yung nasusunod, kundi kalooban na ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo magagamit ng Panginoon kapag ang nasusunod pa rin sa buhay natin ay yung sarili natin. Tandaan niyo pong mabuti yan. Hindi tayo magagamit ni Lord kapag yung sarili pa rin natin yung nasusunod sa buhay natin. At ang kailangang masunod sa buhay natin ay walang iba, kundi ang Panginoon. Sabi nga dun sa yung bridge ng I give myself away. Sabi doon, my life is not my own. Yung buhay ko ay hindi na sa akin. Yung buhay natin, yung mga buhay niyo po, hindi na yan sa inyo. Yan ay para na sa Panginoon. Siya na yung nagmay-ari niyan. Kaya kung merong gustong gawin si Lord sa atin, dapat gawin natin. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Alam niyo po ang maganda naman sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat sa Kanya. Kaya ka naririto ngayon kasi gusto ni Lord na muling bumukal yung tubig sa atin, sa ating mga balon na magamit tayo sa ibang tao. Di pa naman huli ang lahat. Kaya ka naririto ngayon kasi gusto kang gamitin ni Lord. Kung may mga time man sa buhay mo na feeling mo, pinili mo na yung sarili mo, ito yung time po na mag-repent tayo. Naisuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Gusto ni Lord sa oras na ito, na lalo't malapit na siyang bumalik, ay gusto niya mayroong magamit ng mga tao para pagdaluyan ang kapangyarihan niya, ng kagalingan, ng deliverance para sa ibang tao. Aligid sa lahat, gusto ng Panginoon na mabalik yung una mong pag-ibig sa Kanya. Kung gaano mo siya kamahal nun, gusto na ng Lord na mabalik yun. Kasi ngayon, nagreklamo na tayo sa Panginoon, pero dati baliwala sa atin yun. Kahit pagod tayo. Kasi mahal natin si Lord. Baka ngayon, nababawasan na yung pagmamahal natin sa Panginoon, kaya nagreklamo na tayo sa ginagawa natin. Gusto ng Diyos mabalik yung dating ikaw na nagmamahal sa Kanya ng buo. Gusto ng Diyos ibalik yun yung totoong relasyon niyo dati.
At sa mga bago pa lang naman, huwag nyo nang hayaan na yung relasyon nyo sa Panginoon ay umabot sa point na kayo ay lumayo sa Kanya. Mahirap pong lumayo sa Panginoon. Gusto ng Diyos ang relasyon na intimate. Gusto ng Lord na yung relasyon na tuloy-tuloy, yung consistent na paikipagrelasyon sa Kanya. Kaya po sa pag-awit natin ang awit na ito, sabi dito, I give myself away. Kapag binigay natin yung buhay natin sa Panginoon, dun lang niya tayo magagamit. Parang ano yun, Lord, sige, ibibigay ko na sa iyo yung buhay ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Yun ang ibig sabihin ng pagbigay natin ng buhay sa Panginoon. Lord, sige, itong buhay ko ay binibigay ko sa iyo sa oras na ito para magamit mo ako. Sige po, gawin nating panalangin yung awit na ito. Sabihin natin, Panginoon, I give myself away. So you can use me. Lord, sinusuko namin yung aming buhay sa oras na ito. Oh, I give myself away. Awitin po natin, my life is not my own. My life is not my own. Lord, hindi na po namin pagmamayari yung buhay namin, Panginoon. Kami ay sa'yo, Panginoon. Sa'yo na kami, Panginoon. Eh Lord, inaalay po namin ang aming sarili sa pag-awit po namin ito. My life is not my own. My life is not mine, Lord. Hindi po kami ang nagmamay-ari nito. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras po ito, nagsusuko kami ng aming buhay. Sige po sa lahat po ng gustong magsuko ng buhay sa Kanyang Panginoon. Sa Panginoon, taas po natin ang ating kamay sa Kanya. Sa lahat ng gustong manumbalik ang Kanyang pagmamahal sa Panginoon, taas po natin ang ating kamay. Lord, sa oras po ito, gusto po namin manumbalik yung pagmamahal namin, Panginoon. Dahil Ikaw yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Lord, gusto po namin maglingkod ng buo na maibigay namin yung lahat-lahat sa amin. Lord, tulungan nyo kami sa oras na ito. Lord, na talagang magawa namin muli yung mga ginagawa namin dati, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng passion, ng fire na gawin muli, Panginoon, yung dati namin ginagawa para sa iyo. Lord, bigyan niyo kami ng excitement, Panginoon. Tulungan niyo kami magdesisyon sa gabing ito, Panginoon, na yung life namin talaga ay ibigay namin sa iyo. Yung full control ng life namin ay ibigay namin sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name, ano naman pong umahadlang, we rebuke it in Jesus' name. Ano mang reservation, we rebuke it right now. In the name of Jesus, we declare total surrender, Panginoon, sa lahat ng tao na nandito, Panginoon. In Jesus' name, salamat, Panginoon. Dahil magmula po sa hapon na ito, hindi na kami magiging kagaya dati, Lord, na walang time sa iyo. Pagkos kami lahat, Panginoon, ay magiging kagamit-gamit sa kaharian mo, Panginoon. Thank you, Jesus. At sa oras pong ito,
gusto tayong gamitin ni Lord sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ay isang magandang start na tayo ay magpapagamit sa Panginoon. Tayo po ay magpipray ngayon at wag lang tayo basta nakikinig sa prayer. Pwede po tayong mag-agree. Pwede natin sabihin, Amen, yes Lord. Pwede po tayong mag-agree sa mananalangin. So ngayon meron pong magpipray dito. May mga naka-assign po na magpipray. And kapag nagpray po sila, huwag muna natin kausapin yung nasa gilid natin. Huwag muna tayo mag-isip ng kahit ano para sa mamaya. Ang isipin lang natin ngayon yung mga ipapanalangin natin na gusto natin talagang kumilos ang Lord sa buhay nila. Sa mga makayang lumuhod, pwede pong lumuhod. Pero sa mga ating mga senior na hindi na kayang lumuhod, pwede tayong maupo. Sige po, pwede tayong lumuhod at yung iba po. At tayo po ay mananalangin. Ayan, para po sa ating pananalangin, tinatawagan ko po si Brother Darwin Torres para sa ating healing and families. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy po kami na nagpapasalamat sa iyong mensahe, Lord God, na iyong inihayag po sa amin, Panginoon. At salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay magamit mo po sa pananalangin, Lord God. Sa oras na ito, tinataas po namin, Lord, yung bawat family, Panginoon. Unang-una po sa iglesyang ito, Lord God, maging sa mga family po ng bawat sa amin, Panginoon. We pray po, Lord God, sa bawat isa. Unang-una, Lord, ay mabuo, Lord God, yung family devotion, Panginoon. Ma-establish, Lord God, yung word mo, yung pag-aaral ng salita mo sa kanya-kanya mga sambahayan, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na ibubuhos mo yung presensya mo, Lord God. Hindi lamang, Panginoon, kapag kami pupunta sa church, building, Panginoon. Pero kahit kami nasa bahay namin, Lord God, nandoon yung pagsama mo po. Nandoon yung pagpupuno mo, Lord God, sa bawat sambahayan, Lord God, ng naririto, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa mga katatayan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng katatagan, lakas ng loob, Lord God, na makatayo sa kanilang pananampalataya, Lord God. Malakaran, Panginoon, yung pagkakadesenyo mo sa kanila bilang pinuno, bilang leader ng tahanan, Panginoon, bilang authority, Lord God, ng tahanan, Panginoon, yung kanilang pagkakadesenyo, Lord God, bilang provider ng tahanan, taga-disiplina, Lord God, sa kanilang mga anak at maging magandang ehemplo po, Lord, bawat katatayan sa kanilang mga anak at sa buong sambahayan, Lord God. We pray din sa mga kananayin, Lord God, na maging mabuting taga-pag-alaga, taga-pangasiwa, Lord God, na kanilang tahanan, Panginoon, lalo na po sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak, Lord God. In Jesus' name, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan. Pagkaisahin, Lord God, yung mga bawat mag-asawa, Panginoon. Ikaw po yung maging sentro, Lord God, na kanilang pagsama, Panginoon, maging sa mga anak, lalo na po sa mga panahon na to, sa mga kabataan, Lord God. We pray po, Lord, for your protection sa kanila, Panginoon, sa anumang mga panghihikayat, Lord God, ng mga makamudong gawain, lalo na po ng mga social medias, yung mga napopulit na yung mga isipan, Lord God, ng mga nangyayari sa paligid, ng mga na-influence, Lord God, ng masasamang nakikita sa mga social media, Lord God. Dalangin namin na mas maging matibay, Lord God, sila, Panginoon. Magkaroon po sila ng takot sa iyo, Lord God, at magkaroon po ng mga tao, Lord God, na aakay sa kanila, magpapaliwanag ng mga bagay na patungkol sa iyo. Inaalis namin, Lord, at winawasak ka ng mga rebellious spirit, Lord, sa bawat tahanan, sa bawat sambahayan, sa bawat family, Lord God. Nare-rebuke din namin, Lord God, yung anumang pagkakawatak-watak, yung mga unforgiveness, Panginoon, pagiging broken ng family, Panginoon. And we declare, Lord God, that there will be a family restoration, Lord God, sa mga pamilyang ito, Lord God. Nadalangin din namin yung mga kasama namin dito, Lord God, na hindi pa nakakilala, Lord, yung kanilang pamilya sa iyo, Panginoon. Let your light shine upon them, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Makita po nila, Lord God, yung liwanag na nagmumula sa iyo, yung salita mo na buhay sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus. At naniniwala po kami, Lord God, that na sila po ay magiging isang buhay na patotoo para sa mga miyembro ng bawat family namin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Right, O Lord God, we also pray din, Panginoon, sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na sa iyong kalooban, Panginoon, ay pinapagaling mo, Lord God, yung mga taong ito. Dalangin namin yung mga sitwasyong ito, Lord God, yung magtulak sa kanila, Panginoon, para mas higit na magtiwala sa iyo, Lord God, kumapit sa iyo, tumawag sa iyo, Lord God. At naniniwala din po kami, Lord God, na dahil sa iyong mga latay, ang mga anumang sakit at karamdamang ito, Lord God, ay wala na, Panginoon.
may kagalingan po na nagmumula sa iyo, Lord God. Dalangin namin, Lord, na bawat isang may sakit at karamdaman ng ito, Lord God, hindi magsawa, Lord God, na magtiwala sa iyo, Panginoon. Ibigay yung pananampalataya sa iyo, Lord God. At salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, Lord God. Gayon din po sa iyong pagpapala sa bawat pamilya, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para naman po sa pananalangin sa ating church goals and body of Christ, pangunahan po tayo ni Brother Ezra. Hallelujah, Jesus, Lord God. Panginoon, salamat nga po mga source to Lord God. And ang mga ngayon nga man na nilalapit nga po Lord God namin sa inyo Lord God yung mga goal ng church, O Lord God, na patuloy Ama na ikaw ang kumilos Lord God. Ikaw ang manguna Lord God sa bawat desisyon Lord God. And bawat church, O Lord God, yung mga needs ng church, O Lord God, bawat pangangailangan, O Lord God, ng church na iglesia, ay patuloy kang Ama na kami na ng palataya Ama na ikaw ang magkakaloob nito Lord God, especially Lord God sa mga physical na material, O Lord God, especially din Lord God sa lupa, O Lord God, sa church na kung saan mo gusto italaga yung church mo, Lord God, na bago mong church, O Lord God. At patuloy nga, Ama, na niniwala kami, Ama, na walang imposible sa iyo. Lahat, Lord God, is kaya mong gawin, O Lord God. And patuloy nga, Ama, dadalangin din namin, Lord God, yung mga events ng church, O Lord God, na tamoy, Ama, na nilalapit namin sa Lord God, inaali namin, Lord God, na tunay nga, Ama, na gamitin mo ito, Lord God, to change yung bawat tao, Lord God, sa bawat gawain, sa bawat makita kanila, Lord God, sa bawat Sunday worship service, O Lord God, mas makilala kanila ng lubusan, O Lord God, sa discipleship, O Lord God, na mabuild yung bawat ma-attend nito, Lord God, na maging isang tunay na disciple, Lord God, bilang isang follower mo, Jesus, O Lord God, and patuloy nga sa bawat core group, O Lord God, na mga nagko-core, O Lord God, na ikaw sumama ka rito, Lord God, samahan mo yung bawat isa, Lord God, na nagko-core group, O Lord God, magpakilala ka sa bawat isa, na mas makilalanin ka pa namin, Lord God, mas maunawaan namin yung bawat, maunawaan namin, maintindihan namin, Lord God, yung bawat instruction mo sa buhay namin, O Lord God, and dadalangin din namin, Lord God, yung bawat day watch, O Lord God, mga prayer warrior, Lord God, na mas lumapit kami sa iyo, Lord God, na mas ikaw yung maging sandalan namin, maging sandigan namin matibay, O Lord God, na pagkatiwala na, tunay nga, pagkatiwala yung lahat sa inyo, Lord God. And patuloy nga, Ama, sa iba pang events, O Lord God, sa mga youth, sa iba pa, O Lord God, sa bawat parating pang events, O Lord God, na tunay nga, Ama, na tunay nga, Ama, na kumilos ka rito, Lord God, manahan ka, Lord God, samahan mo yung bawat isa, Lord God, maging tagumpay yung bawat purpose, O Lord God, ng yung event na to, Lord God, para mapapurihan yung kingdom mo, Lord God, mas marami pang Lord God, na mahayuan, Lord God, mas marami pang makakilala, O Lord God, sa inyo, Lord God, Jesus. And patuloy nga, Ama, salamat, Ama, at patuloy nga, Ama, na dadalangin din namin, Lord God, yung bawat sa body of Christ, O Lord God, sa bawat mga nagmi-ministry, O Lord God, mga taong ginagamit mo para po magtuloy-tuloy yung bawat gawain, O Lord God. Nadalangin nga po namin, Ama, itong mga taong ito, Lord God, na bigyan mo sila, Lord God, ng humble heart, Lord God, pagpapakumbaba, na sa bawat gagawin is to serve you lang, O Lord God, na ikaw lang yung papurihan, Lord God, ikaw yung makita, O Lord God, maging sa mga primary, O Lord God, na mga bawat leaders, O Lord God, is pagdadalangin namin sila sa inyo, Lord God, na mas maging deeper pa yung faith namin, Lord God, sa inyo, sa bawat isa, Lord God, na mas makilala ka namin, maging matibay, mas tumatag yung pananampalataya, anumang pagsubok, anumang temptation ng kaaway, O Lord God, anumang trials, O Lord God, is makapag-stand pa rin kami, Ama, makapagpatuloy pa rin kami, Ama, na nagpapagamit sa iyo, Ama, para to advance your kingdom, O Lord God. And patuloy nga, Ama, na bigyan mo ng katatagan, wisdom and knowledge, O Lord God, ang bawat isa, especially, Lord God, sa mga namumuno sa amin, sa mga head, O Lord God, sa mga pastors, O Lord God, kay Pastor J, O Lord God, kay Pastor M, O Lord God, na patuloy nga, Ama, na mag-reveal lagi kayo sa kanya everyday ng fresh revelation, O Lord God, to guide us, O Lord God. At patuloy nga, Ama, na mangusap ka sa kanilang buhay, Lord God, na bigyan mo nga po sila, Lord God, ng katatagan sa araw-araw, Lord God, sa lahat na aspeto ng kanilang buhay, O Lord God, sa mga finance, O Lord God, sa health, O Lord God, at sa iba pang patuloy nga, Ama, na ikaw ang kikilos sa kanilang buhay, O Lord God, and patuloy nga, Ama, na protection mo sila, Lord God, sa anumang gawa ng kaaway, na anumang
maling katuruan, is patuloy nga namin ito siya sa Lord God. Pawang truth lang, Lord God, yung mamumuhay sa rowa, O Lord God, na patuloy ng bawat truth mo sa salita mo, O Lord God, yung marireceive namin. In Jesus' name, O Lord God. And patuloy nga, Ama, na salamat po, Ama, na sa bawat tao na binigay mo, Lord God, upang maging kagamit-gamit pa, Ama, para turuan kami, O Lord God, sa mga mentor namin, Lord God. Dadalangin namin kila Pastor Warwick, O Lord God, na ikaw nga po ang mag-iingat sa kanila kung nasaan man po sila, O Lord God. And patuloy nga, Ama, na lukuban yung maldugo ang bawat isa, Lord God, sa amin, Lord God. And sa iyo nga po namin binabalik yung pinakamata sa puri, sa tugsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At para naman po sa pananalangin for next month, pangungunahan po tayo ni Pastor G sa pananalangin. Yes, Lord. Nalapit po namin, Panginoon, yung aming pong mga gagawin pa sa next month, Lord God, in Jesus' name. We declare na pangunahin niyo po kami, Panginoon, yung mga ideas and mga strategy, Panginoon, ay magmula lamang sa iyo, Panginoon, lalo po sa darating naming events sa youth, Lord God. We declare na ito po, Panginoon, ay maging victorious, Lord, dahil ikaw yung kasama namin, Panginoon, sa gawain ito. Thank you, Lord, dahil kalooban mo na makasunod yung mga tao sa iyo. Kalooban mo na maligtas sila, Panginoon. Kaya nilalapit po namin ang gawain na ito, Lord God, in Jesus' name. Ni-rebuke po namin lahat, Panginoon, ng gagawing hadlang ng kaaway sa kanila para hindi sila maka-attend. Lord, iligtas niyo po yung mga kabataan na ito na itinalaga mo na maka-attend sa service na ito. We declare na magmula po sa kanila, Panginoon, ay dadaloy ang revival, Panginoon. Lalo po sa generation na ito, Lord God, na napopollute ng social media, Lord, sa lahat po ng atin, we declare, itouch niyo po yung buhay nila. In Jesus' name. Lord, we declare na wala ka pong papalampasin sa kanila, sila lahat ay gagamitin mo, Panginoon, these last days, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, Lord, sa pagliligtas mo sa kanila at sa mga gagawin pa namin sa next month. We declare, Panginoon, na ito ay nagmumula lamang sa plano mo, Panginoon, at sa kalooban ng Panginoon. Salamat, patuloy ka pong maghari sa amin at sa lahat pa ng aming gagawin. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Pwede na po tayong maupo at magkaroon po tayo saglit ng quiet time para pagbulay-bulayan yung mga ni-reveal sa atin ni Lord para sa ating prayer and fasting.
So, hanggang dito na lang muna po. At pwede po natin siya ipagpatuloy sa ating mga tahanan. Amen. Tayo po ba ay na-bless ngayon sa ating mensahe? Amen po. Amen. Ayan. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So, bago to, sa bawat isa sa atin. Tama po? Ayan. So, bago yon, gusto ko lang din po i-welcome yung second time around ng kanilang pag-attend. Sina Jana, si Lay, at si... Ayun, welcome po mga members sila ni PAS A. Welcome po sa inyo sa pangalawang pag-attend. At syempre sa bawat isa, welcome din po sa bawat isa na kahit na na-adjust ay nandito pa rin tumayo. Amen. Amen. So, next week po, ayan, dako na po tayo sa ating announcement. Ayan, so next week, babalik na po tayo sa 7:30 hanggang 9:30. Ayan, AM ang ating first service. So, nagkaroon lang po talaga ng interruption, in-adjust natin. Kaya po, nagkaroon tayo ng afternoon service po. Pero next week, balik na po tayo sa normal. Tama, amen, yung services. And second service naman, 10 AM to 12 noon po ang ating second service. At nandun din po yung ating Sunday school. Okay, next po. Ayan, so meron din po tayong join us to our service. Meron din po tayong midweek. Na Disciples Night, na kung saan ang lahat ng gusto magpa-disciples ay patuloy pang maglalong mag-alab at maging kagamit-gamit. So, patuloy po tayo na umattend. At sa mga hindi pa po nakaka-attend, welcome po kayo. No? Amen. Next po. Meron din po tayong Day Watch, House Prayer Meeting, Monday to Sunday, 6 p.m. po siya. At kung wala pa po tayong Day Watch na kinabibilangan, tayo po ay pwedeng makipag-coordinate sa ating mga leader para maging party po tayo ng Day Watch. Amen. Maging kagamit-gamit din po sa pananalangin. Amen. Next po. Meron din tayong Rowa Journey na kung saan ito po yung nilalakaran ng bawat isa sa atin. Meron po tayong basic lesson. After po noon, meron tayong life class and encounter God retreat and destiny class sa module 1 hanggang module 6. Okay po? Next naman po ay patuloy din ang ating ongoing classes. Meron po tayong 5 dito na mga ongoing classes, pero meron na po tayong 2 na nasa internship na po sila. Amen. So, ang dami po. Praise God. Natuloy-tuloy yung ating services, ay yung ating destiny class. So, ngayon lang din pala, wala din po. Pero next week, babalik na din po ulit yung kanilang destiny class. Amen. Next po. Ayan, sa ating Rowa Ministry, sila po ang ating mga heads. Pwede po tayo makipag-coordinate, no? Madami po tayong ministry na lalong magamit din yung talent, yung skills na binigay sa atin ni Lord. Amen. Amen. Next po. Ayan, so ating special events. So, yun nga po yung Balasig Gathering natin. Next week po siya. April, bago pala yon, meron tayong PESAC service, April 1, Wednesday, 6 p.m. Attend po tayo. Wala po sanang mawawala. Ayan. So, medyo kakaiba tong service natin, kaya umattend po tayo yung bawat isa. Amen. Mag-invite po tayo sa Wednesday. Next po, Balasik Gathering, April 5. Sunday din po siya next week, 4 p.m. So, kulay green po yung ating team doon. Next, youth service. Ayan, April 26, 4 p.m. So, sa mga youth dyan, mag-invite na po tayo. Amen? Amen. So, next po, water baptism and church bonding, May 1, whole day po. Ayan. So, wala pong mawawala sa ating church bonding. Malapit na po yon. Amen. Next po. Ayan, so special events, meron po tayong Encounter God Retreat. Malapit na siya. December 17 hanggang 19, 2026 po. So malapit na yon, tama. Malapit na yon, kaya i-ready na natin yung mga participants natin. Amen. Amen. So next po, ayan, just way to give. Kung nasa online po at mga nandito na gusto nating magbigay, pwede din po natin tong i-scan para mabless din yung church and yung bawat isa. Amen. So yun, next po. Ayan, Rowa Online Community, just scan the QR code for Rowa Online Community Group and Rowa Online Form. Okay po? Next. Ayan, so sa Pledge for La, tuloy-tuloy din po. And thank you po sa mga patuloy na nagiging faithful, no? Salamat po. At kung gusto pa rin po natin i-bless or maging part sa pagbibigay sa ating lahat, pwede pa naman po. Makipag-coordinate lang po tayo sa ating admin sa likod. Okay?
Meron pa po ba tayo dyan? And follow us on socials, sa ROA Officials. Ayan, so meron tayong FB, TikTok, YouTube, and ano pa ba sa Instagram. So ayun, patuloy din ang pag-abot natin, hindi lang dito sa physical, pero pati din sa mga online. Amen. Okay, dahil po dyan, ayan, so tayo naman po ay dadako na sa ating tithes and offering. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Judy Bonifacio. Good morning pa sa... Good evening, ano na ba? Gabi na po sa labas. Ayan, so testimony lang po about tithes and offering. Habang iniisip ko, Lord, anong gusto mong i-testify ko? Ang nakita ko lang po, gusto ko lang i-testify na si Lord pag nag-provide, He's always on time. Kasi di ba baka minsan na nadi-discourage tayo, Lord, totoo pa bang i-bless mo kami, nagta-tithes kami, pero bakit ang hirap-hirap naman? So, gusto ko lang pong i-testify, naalala ko nung time na nag-transition ako from teaching sa trabaho ko ngayon. Dati po kasi akong, hanggang ngayon naman, nag-teaching kasi ako ng 7 years. Tapos, after no, nag-desire ako na, Lord, kailangan ko ng bigger income para makapag-provide sa family ko dahil mag-aaral yung kapatid ko. Tapos, so dahil nga po, umalis ako ng teaching, so kailangan ko mag-resign, edi wala kang trabaho. So, may mga naiwan talaga akong bayarin. Tapos, naalala ko, nag-start ako sa bago kong work ng January. Kaso, pa siya, susweldo ako after 1 month. So, talagang, tapos nagiintay, yung deadline ng babayaran ko, parang January 31 siya. Tapos, ina-expect ko na dadating yung first salary ko noon, first week pa ng February, kasi pa siya, ang ina-expect ko, yung transfer niya, magbibilang pa ng ilang business days. So, naalala ko nung time na nagulat ako kasi yun nga po, may naiwan akong bayarin, di ba? Tapos, January 31 yung deadline niya, deadliest deadline. Tapos, January 30, nagulat ako, pumasok yung first salary ko dun sa new job. Kaya nakabayad agad ako dun, di ako napapulis, charot. Nakabayad agad ako dun grabe lang kasi naalala ko yung time na yun. Ganun si Lord, talagang alam niya talaga yung future. Alam niya talaga yung pangangailangan natin. May times lang talaga na itetest ka muna niya, yung faithfulness. Pero pag nag-obey ka kay Lord, mayroon ka man or wala, malaki man yung tithes mo or maliit, pag naging faithful tayo sa Kanya, talagang alam niya yung timing. Talagang ibibigay niya yun. And hindi ka niya hahayaan mapahamak, hindi ka niya hahayaang madehado. Madaming beses po nangyari sa akin yun na, Lord, kailangan ko ng pambayad sa ganitong time. Tapos talagang laging day before dadating yung pera na pambayad ko for that, na pang-provide para doon. Amen. So, yun po, sa atin, baka naghihintay tayo, Lord, tithes naman ako ng tithes, hindi pa ako milyonaryo hanggang ngayon. Pero alam mo yun, minsan pinapakita sa atin ni Lord na talagang faithful siya, na even in those things, talagang right on time. Yun lang siguro yung gusto ko pong i-share sa lahat. Si Lord talagang perfect yung timing niya sa pag-provide ng mga bagay-bagay. Huwag natin siyang madaliin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung mga tithes natin ngayon, huwag tayong magdalawang isip na ibigay sa Kanya. Amen? Amen. So, yun lang po. Amen. Praise the Lord. Ayan, thank you Lord kasi nakaka-provide siya sa needs ng family namin ngayon. Amen. So yun lang po, sige po itaas na natin yung mga kaloob natin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord, we praise you. You are God, you know everything, oh God. Kaya po nagre-rely kami, Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay. We surrender to you this tithes and offering. And we declare and we believe, oh God, we have faith, Lord, na patuloy na sa pagsunod namin sa iyo sa pagbibigay ng tithes. Ikaw po yung magkakaloob ng mga pangangailangan namin right on time, Panginoon. We trust your timing, we trust your process, Lord God, at patuloy po kaming maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, mag-glorify ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, pwede na po tayong lumapit sa harapan. Amen. Ayan. So, marami pong na-bless. At dahil po dyan, bilang pagtatapos, tinatawagan ko po si Pastor Amertel para sa ating benediction. Ayon, sa mga may birthday po, pwede po tayong lumapit para maipag-pray po tayo. Tama po. Ngayon. Meron po ba? Si Tita.
Meron daw po, pagpapapray. Stretch po natin yung ating mga kamay and kitita Weng at pag-pray po natin. Kailan po birthday niya, tita? Sa third. Punta raw kayo sa kanila. Joke lang. Nag-decision eh. Sige po, pag-pray natin si tita. Lord, salamat Panginoon sa life ni tita Weng. Lord, dalangin po namin na yung kanyang year na darating Panginoon ay patuloy mo ipaprosper Panginoon. We declare na magiging kagamit-gamit siya Panginoon sa iyong kaharian sa bagong taon ng kanyang buhay. I declare, Panginoon, yung life na nagmumula sa iyo ay may bibigay din niya sa ibang tao, Lord. Dadalhin mo siya ng kapangyarihan mo, Panginoon, in Jesus' name, at magiging kagamit-gamit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. We declare na hindi siya magkakasakit, Panginoon. Ingatan niyo ang kanyang physical na katawan. At lahat ng gagawin niya ay magpa-prosper, Panginoon, in Jesus' name. Thank you, Lord. Ingatan mo siya sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang pinupuntahan. Naging yung buong family niya, dinedeclare ako, Panginoon, ang salvation sa kanilang lahat, Panginoon, in Jesus' name. At lahat sila, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. I declare, Panginoon, na patuloy mo siyang iingatan, Panginoon, yung kanyang mind, yung kanyang heart, Panginoon, ay patuloy mong iingatan, Panginoon, in Jesus' name. Ikaw po mag-bless sa kanya. I declare na ma-enjoy po niya yung kanyang birthday. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Happy birthday! Ayan, sige po, tayo lahat ay tumayo. Handa na po ba tayong magpagamit sa labas? Amen. Sino pinuno ang balon niya ngayon? Ganun kalakas yung amen? Ayan, praise the Lord. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Hesus Kristo ay sumaating lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Kami kung hindi pa. See you po next Wednesday sa ating Pesach event. God bless po. Shalom! One day I woke up with tears in my eyes. I remembered your grace, Lord. I was so regretful. I failed as your child and left you behind. I remembered your tears, Lord. I knew that you loved me. Now take again my heart. 'Cause I was wrong. I was so wrong that I walked away from the peace on my heavy days. I know you're waiting, hoping and believing that someday I've come to our home again. We'll walk together, stand by each other, and I'm called to be your child again. So this time I've come back with strength in